Kung bago ka pa lang dito, siguraduhin mong mag-subscribe ngayon dahil ang kwentong ito, hindi mo gugustuhang mamiss. Ang bawat segundo ay humihila ng hininga at kung handa ka sa isang paglalakbay na magbubukas ng sugat, alaala, at hiwang matagal nang nakatago sa ilalim ng kubig, pindutin mo na ang subscribe. Ngayon na, dahil pagkatapos nito, hindi ka na magiging pareho. Si Alona, 32 taong gulang, single mom, at sanay nang lumaban para sa bawat piraso ng pag-asa, ay matagal nang naghahanap ng lugar na maaari niyang tawagin kanila. Pagod na siyang umupa sa mumuwahing kwarto, kung saan bawat patak ng ulan ay pumapasok sa mga dingding, at bawat gabi, kailangan niyang tabihan ang anak niyang si Hana, para lang hindi ito matako sa mga sigaw at alitan sa labas ng kanilang pinto. Kaya nang may nag-alok sa kanya ng lumang bahay tabing ilog na halos kalahati ng presyo. Kahit alam niyang lumubog ito noong nakaraang bagyo, hindi na siya nagdalawang isip. Para sa atin to, Hana, mahina niyang sabi habang hawak ang maliit na kamay ng bata. Ngumiti ang anak, walang bahid ng kaba, walang alam sa bigat na pasan ng ina. Pagdating nila sa lugar, ramdam niya agad ang kilabot. Ang ilog sa tabi ng bahay ay tila may buhay, kalma, pero may tinatagong lalim. Ang bahay ay may bakas pa ng tubig, mga markang naiwan sa dingding, mga kahoy na umalsa, at sahig na malagitik na mga bagay na dati nang lumubog at muling umaanga. Ngunit kahit ganoon, may kakaibang inis sa lugar. Hindi pa man niya maunawaan, pero parang may humihila sa kanya na manatili. Ilang araw niyang inayos ang bahay. Inilabas ang mga lumulutang na tabla, inanggal ang lumang kurtina, inayos ang bubong. Tahimik lang si Hana, pero palagi nitong tinititigan ang ilog. Mama, may gumagalaw, minsan nitong sabi. Napangiti si Alona. Isda lang yan, anak. Ngunit kinagabihan, narinig niya ang malakas na kaluskos mula sa labas. Kasunod ang tila paglanggoy na mabiga. Lumapit siya sa bintanang gawa sa kahoy at marahang sumilip. Ngunit wala siyang nakita, kundi ang ilaw ng buwan na tumatama sa tubig. Sinabi niya sa sarili na pagod lang siya. Na imahinasyon lang ang lahat. Kinabukasan, habang naglalabas sa gilid ng ilog, napansin niya ang isang anino sa ilalim ng tubig. Parang kahon. Malaki. Medyo nakasilik ang gilid nito. Maraming taon nang nakabaon sa putik. May kung anong pumintig sa dibdib niya. Curiosity na may halong kaba. Pinilit niya iyong ismolin, pero habang lumilipas ang mga araw, lalo pang lumalakas ang tawag sa kanya ng bagay na iyon. Isang hapon na hindi niya maipaliwanag kung bakit napakalungkot ng panahon. Wala siyang nagawa kundi sundin ang kutob. Pumwesto siya sa isang malaking bato, at dahan-dahang hinila ang kahoy na bagay gamit ang lumang kawit na nahanap niya sa ilalim ng bahay. Unti-unti itong lumuwag, at nang tuluyan itong umangat, halos hindi siya makahinga. Hindi ito kahon. Isa itong lumang chest, nakapadlok, natatakpan ng kalawang at lumot. Ang bigat nito ay parang may laman na hindi ordinaryo. Nang masigurong kaya niya itong buhatin, iniakyat niya iyon papunta sa harapan ng bahay. Lumabas si Hana at nagtanong, Mama, anong laman yan? Umiling si Alona. Hindi ko alam, anak, pero dapat nating buksan. Hinanap niya ang martilyo, ang lumang pako, kahit anong pwedeng pangbukas. Ilang ulit niyang pinalo ang lock, hanggang sa tuluyang bumigay ito. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip, at isang amoy ng lumang papel at nabasang kahoy ang sumingaw. Sa loob ay may mga sulat, daan-daan, puro lumang sobre, mapurol na tinta, at may mga numerong nakaayos na tila may pattern. May ilang larawang sepia, may maliit na elo, may kwintas na may nakasulat na inisyal. Ngunit may isang envelope na agad kumutob sa puso niya. Mas bago ito kumpara sa iba. Sa harap nakasulat ang isang pangalang, Pamilya. Alona E. Santos. Nanlamig ang kanyang katawan. Napatingin siya kay Hana, pero agad niyang itinago iyon para hindi matakot ang bata. Umawa siya ng pili. Siguro kapangalan ko lang, bulong niya, kahit ramdam niyang hindi iyon ang totoo. Nang binuksan niya ang sobre, nalaglag ang isang manipis na papel. Ang sulat kamay ay magaspang, parang nagmamadali. At ang laman, huwag kang matakot. Kung nakita mo ito, ibig sabihin buhay ka. Parang bumagsak ang mundo niya. Hindi niya maintindihan. Sino ang nagsulat nito? Bakit alam ang pangalan niya? At bakit buhay ka? May kasunod pa. May bagay na hindi mo alam tungkol sa iyong nakaraan. Hindi aksidente ang lahat. At kapag nahanap mo ang ikalawang kahon, malalaman mo kung sino ka talaga. Ngunit mag-ingat ka, dahil may mga matang nakamasid mula sa ilog. Napaatras siya. Napatingin sa ilog, at doon niya nakita ang bahagyang paggalaw ng tubig. Hindi alon. Hindi hangin. Iba. Kinabukasan, nagising siya sa kaluskos. Sa hagini. Sa tunog ng kahoy na humahampas sa tubig. At nang sumili siya sa bintana, may nakita siyang anino, hindi isda, hindi tao, hindi hayo. Isang hugis na mahirap ilarawan, lumilitaw lamang kapag tinatamaan ng sinag ng buwan. Lumipas ang mga araw, at unti-unti, natuklasan niyang ang chest ay bahagi lamang ng isang mas malalim na misteryo. Sa bawat sulat na binubuksan niya,
May piraso ng kwentong unti-unting bumubuo ng isang katotohanang pilit niyang tinakasan. Dahil ang kwentong iyon ay may kinalaman sa kanyang ina, sa taong hindi niya nakilala, at sa ilog na matagal nang kumakain ng sikreto ng bayan. Sa bawat sulat na binabasa niya, mas lalo niyang naunawaan na hindi siya aksidente sa mundong ito. May nagbabantay sa kanya, may humahanap, at may iniwang mensahe mula sa isang taong nagmahal sa kanya. Pero kailangang saktan siya para mabuhay ito. At isang gabi, nang marinig niyang muling kumakaluskos ang tubig, lumabas siya. Bitbit ang lampara. Bitbit ang lakas ng kalooban na ngayon lang niya naramdaman. Doon niya nakita ang pangalawang kahon. At nang simulan niyang buksan iyon, nagsimula ang kwentong tunay na magpapabago sa buhay nila ni Hana. Ang kwentong hindi niya kailanman inakalang siya mismo ang sentro. Nang hawakan ni Alona ang pangalawang kahon, ramdam niya agad ang lamig nito, higit pa sa lamig na hatid ng hangin mula sa ilog. Iba ang bigat. Hindi tulad ng naunang chest na puno ng papel at lumang alaala. Ito ay parang may buhay, parang may tibok na hindi niya maipaliwanag. Napalunok siya, napatingin sa paligid, tahimik ang gabi, pero ramdam niyang hindi siya nag-iisa. Sa loob ng bahay, tahimik na natutulog si Hana. At iyon ang nagbigay lakas sa kanya. Kung anuman ang laman ng kahon, kailangan niyang malaman, para sa anak niya, para sa kapayapaan nila. Dahan-dahan niyang ipinuwesto ang lampara sa tabi. Umupo siya sa damuhan. Hawak ang kahon na tila ba sinusubok ang lakas ng kanyang loob. Ang takip ay may kakaibang ukit, mga linya na parang alon at mga hugis na kahawig na mata. Hindi niya alam kung bakit, pero pamilyar ito. Parang nakita niya na sa isang panaginip, o sa isang alaala na hindi kanya. Wala itong lock, pero mahigpi ang pagkakasara. Kailangan pa niyang gamitin ang lakas ng dalawang kamay para mabuksan. At nang bahagya itong bumigay, may sumingaw na amoy na hindi niya maipaliwanag. Hindi bulok, hindi amag, ngunit parang lumang kahoy na may halong hangin mula sa isang lugar na matagal nang nakalimutan. Pagangat niya sa takip, napahinto ang paghinga niya. Hindi sulat, hindi larawan. May laman itong isang bote na tila antigong-antigo. Manipis ang salamin, at sa loob ay may nakabilot na papel. Parang lumang mensahe sa bote. Ngunit hindi yon ang unang nakakuha ng kanyang atensyon. Nasa ilalim ng bote, may isang pulseras, gawa sa punit-punit na tela, halatang hinabi gamit ang kamay. Ngunit ang gitna nito ay may maliit na bato. Aso. Maitim ang kulay, pero kapag tinamaan ng lampara, kumikislap na parang sariling bituin. Marahan niya itong kinuha. Nanlamig ang kanyang mga daliri, at doon siya biglang napakapit sa damuhan. Dahil nang dumikit ang bato sa kanyang balat, sumiklab sa isip niya ang isang imahe. Hindi malinaw, pero sapat para patibokin ang puso niya ng buong lakas. Isang babae, nakatalikod, nakatayo sa tabi ng ilog. Hinto. Sigaw. Apos, bigla siyang napabalik sa realidad. Napahingal. Binitiwan ang pulseras. Hindi pwedeng totoo yon. Bulong niya, nanginginig ang tinig. Dinampot niya ang bote at maingat na binuksan ang kakik. Pagkalabas niya ng papel, dahan-dahan niya itong binuklat. Ang sulat ay parang isinulat gamit ang tinta na halos namumula pa, na para bang ang nagsulat ay nagmamadali. At ang unang linya, Alona, kung nabasa mo na ang unang sulat, alam mo na, hindi ka isang estranghero sa ilog na to. Napalunok siya. Gusto niyang pigilan ang sarili. Tuloy-tuloy siyang nagbasa. Hindi ka nila sinabing anak. Hindi ka nila sinabing nawawala. Hindi rin nila ipinaalam sa iyo ang totoo, tungkol sa gabi ng bagyong kumitil sa buhay ng maraming tao sa baryong ito. Gusto ka lang nilang protektahan, pero ngayon, wala nang pagtatago. Darating ang oras na hahanapin ka nila, at kailangan mong maging handa. Bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi niya kilala ang nagsulat, pero ramdam niyang kilala siya nito, nang mas malalim kaysa sinuman. At ang huling linya ay parang pamalo sa kanyang kaluluwa. Ang pulseras na nasa kahon, sa'yo yon. Suotin mo, at kapag lumapit ang tubig, huwag kang tatakbo. Napatayo siya, naguguluhan, natatakot, pero may halong kakaibang paghihintay na hindi niya maipaliwanag. Bakit niya isusuot ang isang bagay na parang may sariling buhay? Bakit siya hindi dapat tumakbo kapag lumapi ang kubig? Sino ang tinutukoy nitong sila? Sino ang nagtatago ng katotohanan sa kanya? Sino ang may alam ng kanyang pagkatao? Bumalik siya sa bahay, dala ang kahon. Inatay ang lampara. Pinakaingat na isinara ang pinto. Huminga ng malalim at tinignan ang pulseras. At sa hindi niya maipaliwanag na rason, sinunod niya ang sulat. Isinuot niya ito. Pagdampi ng bato sa balat niya, tila huminto ang oras. May umikot na hangin sa paligid, kahit sarado ang mga bintana. Umaangat ang balahibo niya, at may tunog na sumunod, tunog ng tubig na kumakaluskos. Humingin siya sa bintana. Ang ilog ay kumikilos. Hindi dahil sa hangin, hindi dahil sa agos, pero dahil may something na papalapit. Hindi niya alam kung anong klaseng tapang ang meron siya, pero lumapis siya sa bintana. Dahan-dahan, mabagal, nanginginig.
At nang dumampi ang liwanag ng buwan sa gitna ng tubig, may lumitaw na anino, hindi tao, hindi hayop, hindi isda. Hugis tao, hugis kamay, hugis kaluluwa, umaabot sa kanya. At nang makarating sa mismong gilid ng tubig, biglang may mabigat na bumagsak sa pintuan ng bahay, parang kumakatok, pero hindi kamay ng tao. At isang tinig, paos, basag, pamilyar at hindi pamilya. Alona, oras na. Napatigil si Alona. Para siyang pinako sa sahig. Ang pintuan ay muling umuga, isang mabagal, mabigat, at parang sinasadya na pagkatok. Ngunit ang tunog ay hindi kahoy sa kahoy. Parang basang laman. Parang kubig na nagsasama-sama, para gumawa ng tinig. Alona. Hindi niya alam kung paano siya nakagalaw, pero bigla siyang napaatras, halos mabitawan ang lampara. Napatingin siya sa kwarto, kung saan natutulog si Hana. Nais niyang takbuhan ang anak, yakapin ito, at sabihing alis na sila. Pero hindi gumalaw ang katawan niya. Parang may humahawak sa paligid, hindi nakikita, ngunit may kapangyarihang pumipigil sa kanya. Tumigil ang paggato. Sumunod ang katahimikan. Isang katahimikang napakabigat na parang may sariling bigat sa dibdib. Ang tanging mairinig ay ang mahinang agos ng ilog sa labas. Pero hindi natuwal. Parang umaawit. Parang may ritmong naulol ang hangin. Umalikod siya sa pinto at tumakbo patungo sa kwarto ni Hana. Ngunit pagdating niya roon, biglang nagbukas ang mga mata ng bata. Hindi dahil nagising ito, kundi dahil nagising para sa isang bagay. Mama, mahina at antok na bulong nito. Pero may halong takot na hindi niya pa nakikitang ganito kalinaw. May tumatawag sa iyo. Nanindig ang balahibo niya. Naupo siya sa tabi ng kama ng anak at hinawakan ang pisngi nito. Huwag kang matakot, anak. Nandito si Mama. Ngunit umiling si Hana at ang susunod na sinabi nito ay parang sumaksak sa puso ni Alona. Mama, kilala ko yung boses. Lagi ko siyang nairinig sa ilog. Parang biglang lumiit ang mundo ni Alona. Anak, bakit hindi mo yan sinabi sa akin? Akala ko imaginasyon ko lang, pero ngayong gabi, malakas siya. Sinasabi niya, bumalik ka. Napatayo si Alona. Hindi niya na alam kung alin ang mas nakakatakot. Ang aninong lumalapit mula sa ilog, ang boses sa pinto, o ang katotohanang matagal nang nairinig ng anak niya ang mga tinig na iyon. Bumalik ang paggato. Mas malakas. Mas malinaw. To. Ngunit hindi ito galit. Hindi ito marahas. Para bang may nagmamakaawa. Para bang may nagbabalik sa isang tahanang matagal na niyang iniwan. Dahan-dahan siyang bumalik sa sala. Hawak ang lampara. Ang pulsera sa kanyang pulso ay umiinit. Parang pumipintig. Parang humihinga. To. Paglapit niya sa pinto, hindi niya alam kung bakit bigla siyang huminga ng malalim, pero ginawa niya. At sa panginginig ng kamay, hinawakan niya ang trangka. Kung sino ka man, bulong niya, hindi ako natatakot. Isang kasinungalingan, pero kailangan niyang sabihin iyon. Ngunit bago niya pa mabuksan ang pinto, biglang, tumigil ang paggato. At sa halik ay may marahang sumirik na tubig mula sa ilalim ng pintuan. Manipis lang. Isang patak na dumaloy papaloob. Pero nang dumikit ang tubig sa sahig, kumalat ito na parang tinta, at biglang bumuo ng hugis. Isang salita, isang pangalan, Mara. Napaatras si Alona. Hindi yon pangalan niya. Hindi yon pangalan ng anak niya. Hindi yon pangalan ng kahit sinong kilala niya. Ngunit nang tingnan niya ang pulseras sa kanyang pulso, biglang kumislap ang asul na bato, at may flash ng imahe sa isip niya. Isang babae, nakatalikod, nasa gitna ng ilog, hawak ang sanggol, umiya. Sinasabi ang isang pangalang, paulit-ulit. Mara. At biglang may malakas na sigaw mula sa labas. Isang sigaw na may sakit, galit, at pakiusa. Alona, ibalik mo siya. Napaatras si Alona. Nabitawan ang lampara. Napalunok ng hangin ang lahat ng tapang na meron siya. Sino si Mara? Bulong niya sa sarili, nanginginig. At higit sa lahat, anong ibig sabihin ng ibalik ko siya? Sa labas, kumilos muli ang kubik. Mas mabilis. Mas malakas. Parang may gustong umakyat mula sa kailaliman. At may isang aninong biglang lumitaw sa mismong gilid ng bintana, maliit, payat, hugis bata. At bago pa man siya makasigaw, humingin ito diretso sa kanya. At nagtanong, bakit mo ako iniwan, Mama? Napatigil ang mundo ni Alona. Ang maliit na anino sa labas ng bintana, ang hugis na hindi dapat umiiral, ay hindi gumalaw. Nakatayo lamang ito sa gilid ng ilaw, hinilubos na nakikita ang mukha. Pero sapat para makita ang mga matang kumikislap na parang tubig sa ilalim ng buwan. At ang tinig na lumabas mula roon, ay hindi dapat posible. Bakit mo ako iniwan, Mama? Hindi makahinga si Alona. Parang may humawak sa kanyang lalamunan. Parang naging yelo ang dugo niya. Gusto niyang sumigaw ng, hindi kita anak, pero wala siyang boses. Gusto niyang tumakbo papunta kay Hana para tiyaking ligtas ang tunay niyang anak. Pero hindi gumagalaw ang katawan niya. Hindi tumutugon ang mga paa niya. Ang tanging gumalaw sa kanya ay ang pulseras.
Uminit ito ng sobra-sobra, parang pinapaso ang balat niya. Napasigaw siya, pero hindi yon sapat para gumalaw ang anino. Sa halip, lumapit ito ng isang hakbang. At sa paglapit nito, unti-unting lumilinaw ang anyo. Bata, ma-6 na taong gulang, maninipis ang braso, basang-basa, at ang buhok, mahaba, nangingintab, at parang dumadaloy kahit walang hangin. Hindi yon si Hana. Kahawig, masakit na kahawig, para itong bersyon ng anak niya, mula sa isang buhay na hindi niya inabot, mula sa isang alaala na hindi niya inangkin. Mama, muli nitong sabi, mas malakas, mas malinaw, mas may luha. Huwag mo na akong itago. Sabi mo babalikan mo ako. Napaatras si Alona. Hindi kita kilala, bulong niya, halos walang tunog. Huminto ang bata. At dahan-dahan, napatingin ito sa ilog. Hindi mo ako naalala, sabi nito. Hindi galit, hindi nagtatampo, malungko. Napakalungkot. Inanggal nila ang alaala mo. Lahat. Para makalimutan mo ako. Para hindi ka na bumalik sa tubig. Nanginig ang mga kamay ni Alona. Anong sinasabi mo? Ngunit sa halip na sumagot, umingala ang bata. Sa sandaling iyon, parang lumalaki ang presensya nito. Parang hindi na ito bata. Parang may kung anong lumalawak sa paligid. Isang alaala, isang multo, isang hiningang galing sa ilalim ng ilog. Hindi ka dapat nagbalik dito, bulong ng bata. Delikado ka kapag wala ka sa tubig. Delikado rin ako. Kaya pinahirapan nila ang alaala mo. Kaya nila itinago ang katotohanan. Pero hindi ko na kayang maghintay, Mama. Hindi ko na kaya mag-isa sa ilalim. Nanikik ang dibdib ni Alona. Hindi niya alam kung bakit, pero may bahagi sa kanya. Isang maliit na bahagi na pilit niyang pinipigil, na may nakikiliti. Parang may pade sa isipan niya na unti-unting nabibita. At sa sandaling iyon, biglang may kumislot sa loob ng bahay. Si Hana. Gumising ang bata. Umayo sa pintuan ng kwarto, nakatingin dietso sa bintana. At nang makita ang anino sa labas, hindi siya sumigaw. Hindi siya natakot. Sa halip, tumingin siya sa ina. Mama, siya yung batang lagi kong nakikita sa tubig. Nanlamig si Alona. Ano, sabi mo? Mas matagal ko siyang kilala kaysa dito. Ugon ng anak, walang bakas ng duda. Mas matagal ko siyang nairinig. Matagal na siyang naghahanap sa iyo. Napahawak si Alona sa pader, para di matumba. Hindi na niya alam kung ano ang totoo, kung ano ang ilusyon, kung ano ang gawa ng takot o ng alaala. Pero may isang pader sa isip niya na bumibigay na. At sa bawat segundo, lumilinaw ang tunog ng ilog. Parang hindi yon tubig. Parang tinig. Parang matinig ng maraming bata. Mama! Napatingin siya muli sa bintana. At doon niya nakita ang bata na unti-unting humahakbang papasok sa liwanag ng lampara. Doon niya unang nakita ang mukha nito ng buong buo. Maputla. Namamaga ang mata. Parang matagal nang umiiyak sa ilalim ng kubig. At sa tapat ng mukha nito, may marka. Parang kali. Parang lubid. Parang nabitawan niya. Parang iniwan niya sa tubig. At bago pa man makapagsalita si Alona, sinabi ng bata ang mga salitang nagpayanig sa sariling pagkatao niya. Hindi ako ang nawala, Mama. Tumulo ang luha nito. Ikaw ang nawala sa amin. At sa likod ng bata, mula sa ilog, may lumitaw na maraming kamay. Maliit. Maputla. Mabatang anyo na dahan-dahang umaahon. At sabay-sabay silang nagsalita. Ibalik mo siya, Alona. Ibalik ang Mara. Ibalik ang kapatid namin. Mara. Ang pangalang lumitaw sa ubig. Ang pangalang nasa pader ng isip niya na ngayon ay tuluyang bumibiya. At bago siya makahinga, may malamig na kamay na dumikit sa balikat niya. Isang tinig na sobrang pamilyar. Anak, naalala mo na ba ako? Napatigil si Alona. Ang malamig na kamay sa balikat niya ay parang kuryente. Sumabog sa bawat ugat ng katawan niya. Napalingon siya, at doon niya nakita ang isang babae. Hindi bata, hindi matatanda, isang anyo na tila kilala niya. Ngunit hindi niya maipaliwanag kung paano. Matay po ng luha, buhok basang-basa, at damit na parang tinangay ng ilog. Ngunit may isang bagay na sobrang pamilyar. Ang kanyang sariling mata sa mukha ng babae. Anak, naalala mo na ba ako? Ulit ng tinig. Hindi makagalaw si Alona. Tila nabigatan ng buong mundo. Ngunit sa kanyang puso, may isang maliit na apoy ng alaala na unti-unting nagliliwanag. Mga flash na nakaraan, mga gabi bago pa siya ipinanganak si Hana, mga kwento ng kanyang ina, mga lihim na itinatago sa ilalim ng ilog, lumalabas sa isipan niya. Mama, nanginig niyang tinig. Mumiti ang babae, isang ngiti na puno ng sakit, pangungulila, at pagmamahal na matagal nang nawala. Ako ang Mara. Ako ang nawawala sa ilog. Ako ang iniwan mo. Biglang umikot ang ilog sa labas ng bahay. Parang may sariling hangin at ritmo. Ang mga kamay ng mga batang lumitaw sa tubig ay nagliwanag, kumikilos na parang humihila sa kanya. Ibalik mo ako. Ibalik mo ako sa tubig kung saan ako dapat naroroon. Sabi nila ng sabay-sabay. Napalunok si Alona. Hindi niya alam kung paano haharapin ang eksenang ito. Ang puso niya ay sumabog,
Ang isip niya ay naguguluhan, at ang kamay niya ay nanginginig habang hawak ang pulseras sa kanyang pulso. Ang bato ay kumikislap na parang may sariling buhay, at tila sinasabi sa kanya, ito ang susi. Hindi ko alam kung paano, bulong niya, lumuha, halos sumigaw. Hindi ko alam kung paano ko ibabalik ang isang bata na parang, hindi ko nakilala. Ngunit ang Mara, ang babae sa harap niya, tumindig na matapang, halos nakalapit sa mukha ni Alona. Hindi mo ako kailanman iniiwan, sabi nito. Palaging nandito sa ilalim ng tubig, palaging naghihintay sa'yo. Ngayon, kailangan mong kumilos. Kung hindi, mawawala ako, at mawawala rin sila. Umigil ang mundo ni Alona. Ang katahimikan ay nagpakalalim sa paligid. Ang ilog ay huminto sa agos. Ang mga batang anino ay nanatili sa gilid ng tubig, nakatitig sa kanya. Ang pulseras ay kumikislap ng mas maliwanag, tila sinasabi, panahon mo na para ayusin ang lahat. Dahan-dahang huminga si Alona, pinipilit kalmahin ang sarili. Napatingin siya kay Hana, natutulog pa sa kwarto, ligtas, ngunit hindi niya maaring pabayaan ang kubik. Kailangan kong gawin ito. Para sa kanila, para sa iyo, anak ko, bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang bote, kinuha ang papel, at pinagsama ang lahat ng sulat sa kahon. Ang mga mensahe ay parang puzzle na ngayon lang niya naiintindihan. Lahat ng pahina ay nagtuturo sa kanya kung paano ibalik ang nawawala. Dahan-dahan, lumapit siya sa bintana, hinawakan ang gilid ng ilog, at nilukot ang bato sa pulseras. Biglang ang tubig ay gumalaw, mas malinaw na imprints ng anino ng mga bata. Ang lahat ay naglalapit sa kanya. Alona, wika ng Mara. Huwag kang matakot. Isa lang ang kailangan mong gawin. Isuot ang pulseras. Hawakan ang bote. At bumalik sa ilog. Napangiti si Alona, may luha sa mata. Kung ito ang tanging paraan, para matigil ang sakit gagayin ko. At sa sandaling iyon, sumiklab ang liwanag mula sa pulseras. Ang tubig sa ilog ay bumilis, nagkaroon ng kakaibang alon, at sa ilalim nito, nagkaroon ng hugis, isang pintuan, isang lagusan, isang mundo na matagal nang nakatago sa ilalim ng putik at lihim. Si Alona ay napalapit. Hawak ang pulseras, hawak ang bote, at tinitigan ang lagusan. Sa bawat tibok ng puso niya, naramdaman niya ang presensya ng lahat ng nawawalang bata. Kasama si Mara, nakatingin sa kanya na may pag-asa at paniniwala. Handa ka na ba? Anong ng Mara? Handa na, sagot ni Alona, kahit nanginginig pa rin ang buong katawan. Sa sandaling inilagay niya ang bato sa ibabaw ng bote, nagliwanag ang tubig, parang apoy, parang liwanag ng buwan na bumabagsak sa gitna ng ilog. At sa liwanag na iyon, naramdaman niya isang daloy, isang puwersa, isang koneksyon na matagal nang hinihintay. Ngunit bago siya makagalaw, may narinig siyang malakas na sigaw mula sa gilid ng bahay. Hindi mula sa Mara, hindi mula sa bata sa ilog. Unog ng sirena, sigaw ng tao, isang presensya na hindi niya inaasahan. At biglang nagbago ang kubig. Biglang nag-alon ang ilog, mas malakas at mas mabilis kaysa sa dati. Ang mga anino ng mga bata ay nag-ikot sa paligid, kumikislap sa liwanag ng pulseras. Si Mara ay lumapit kay Alona, hawak ang kamay niya. Ang init mula sa bato ay parang humihila sa puso niya, parang sinasabi, ito na ang tamang panahon. Ngunit bago pa man siya makagalaw, may narinig siyang malakas na sigaw mula sa gilid ng bahay. Isang lalaking boses, matindi, puno ng galit at pakiusap. Alona, huwag mo silang ilapit sa ilog. Hindi mo alam ang nangyayari. Tumigil si Alona. Ang tubig ay tila nagulat, ang alon huminto. Ang mga bata sa ilog ay tumigil sa kanilang pag-ikot. Lumingon siya sa gilid at nakita ang isang matandang lalaki, basang-basa, halos wala ng lakas, nakayakat sa puno, hawak ang isang lumang kahon na parang kasing bigat ng buhay niya. Siya ang nagtatago sa lahat ng lihim. Bulong ng lalaki. Hindi mo dapat alam, ngunit ngayon, nandito na tayo. Alona, handa ka na bang malaman ang lahat? Napahinga si Alona ng malalim, hawak pa rin ang kamay ni Mara. Sabi niya, kahit nanginginig, gusto kong malaman, gusto kong ayusin ang lahat. Umayo ang matanda, at unti-unti niyang binuksan ang lumang kahon. Sa loob nito ay mga lumang dokumento, larawan, at isa pang pulseras, kahawig ng sa kanya, pero mas lumang bato, mas madilim. Ito ang simula, sabi ng matanda. Ang ilog na ito ay hindi ordinaryo. Dito nakatago ang lahat ng nawawala, lahat ng tinanggal sa alaala ng bayan. Ang Mara at ang iba pa, bahagi ng isang lihim na pinaligiran ng dugo, ng pangako, at ng sumpa. Kapag ibinalik mo sila sa tubig sa pamamagitan ng pulseras, malalaman mo ang katotohanan. Kung sino talaga ang pamilya mo, at kung sino ang mga nagbago ng lahat ng buhay sa bayan na ito. Nanlaki ang mga mata ni Alona. Ibig mong sabihin, hindi niya matapos ang salita. Ang Mara ay yumakap sa kanya ng mahigpit. Ang init mula sa bata at sa bato ay pumuno sa katawan niya. Hindi mo lang ibabalik ang mga bata, sabi ni Mara. Ibabalik mo rin ang alaala mo. Lahat ng nawawala, lahat ng nakalimutan,
Lahat ng lihim. Dahan-dahan, inilapit ni Alona ang bato sa bote. Ang tubig sa ilog ay kumikislap, parang nakikipag-usap, parang humihinga. Isang tunog na parang halo ng tawa at sigaw ang dumaan sa hangin. Napalunok si Alona, hininga niya'y mabilis. Handa na ako. At nang ilagay niya ang bato sa bote, nagliwanag ang ilog ng maliwanag na parang araw sa gitna ng gabi. Ang tubig ay bumuo ng hugis, mukhang pintuan, mundo, alaala, lahat ng nakatago. At mula sa gitna, bumangon ang lahat ng mga nawawalang bata, kasama ang mga larawan at alaala na matagal nang nakatago sa ilalim ng tubig. Alona, sigaw ni Mara. Ang lahat ng ito, para sa iyo. Ngunit sa gitna ng liwanag, naramdaman ni Alona ang isang puwersa na humihila sa kanya palayo sa ilog. Isang presensya na hindi niya kilala, matapang, at mapanganib. Ang matandang lalaki ay sumigaw. Mag-ingat. Hindi lahat ng nasa ilog ay nagbabago sa mabuti. May isa na hindi mo dapat makasama. Tumigil ang lahat. Ang tubig ay kumikilos, parang nagbabantay, parang humihinga. Ang alon ay tumataas, at sa gitna nito, may lumitaw na anino, mas malaki, mas madilim, may itsura ng tao ngunit hindi tao. Matay kumikislap, mukha'y malabo, ngunit ramdam ang galit at kapangyarihan nito. At bago pa man makagalaw si Alona, narinig niya ang huling salita ni Mara. Mama, ikaw ang susi. Ikaw ang tanging makapagpapasya kung sino ang mananatili, at sino ang mawawala. Umayo si Alona sa gilid ng ilog, hawak pa rin ang bote at ang pulseras. Ang tubig ay kumikislat sa liwanag, ang mga batang anino ay nakatingin sa kanya na may pag-asa. Ngunit ang madilim na anyo sa gitna ng ilog ay nananatiling nakatayo, parang dambuhalang anino na humahadlang sa lahat. Mata nito ay naglalagablab, punang galit, at ramdam ni Alona na bawat tibok ng puso niya ay tinutugon ng presensya nito. Kung ito ang katapusan, bulong niya sa sarili, nanginginig ang katawan, kaya ko ito. Para kay Mara, para sa lahat. Umayo ang Mara sa tabi niya, hawak ang kamay niya. Mama, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo na ito, nandito sa iyo. Gawin mo ang tama. Kumuha si Alona ng malalim na hininga. Pinindot niya ang pulseras sa kanyang pulso. Ang bato ay kumislap ng mas maliwanag kaysa dati. Parang kinikilala ang kanyang tapang. Dahan-dahan niyang inilapi ang bote sa gitna ng ilog, sa harap ng dambuhalang anino. Ang anino ay umatras sandali, tila natakot. Ngunit hindi nito tinanggal ang galit nito. Lumabas ang tinig nito, mabagsik, malamig. Hindi mo alam kung ano ang ginagawa mo. Ibalik sila sa akin. Ngunit si Alona, kahit nanginginig at natatakot, ay tumayo ng matapang. Hindi ko hahayaang gamitin mo ang mga bata. Hindi ko hahayaang saktan si Mara o sinuman pa. At sa sandaling iyon, nagliwanag ang pulseras ng sobrang tindi. Ila sumabog sa liwanag. Ang bote ay parang naging daluyan ng lahat ng nawawalang alaala, ng lahat ng bata, at ng lahat ng nakalimutang lihim. Ang tubig sa ilog ay bumuo ng pintuan, isang pinto sa katotohanan, sa nakaraan, sa lahat ng pinaghirapan ng buhay ni Alona at ng kanyang pamilya. Ang anino sa gitna ng ilog ay sumigaw at sumabog sa liwanag. Isang dagok na parang lindol ang yumanig sa lupa. Ubig ay umalon ng matindi. Ngunit sa gitna ng liwanag, unti-unting lumitaw ang tunay na anyo nito. Isang babae, matanda, mukha'y pamilyar, mukha ng kanyang ina. Alona, anak ko, sabi ng ina niya, malambing ngunit may galit, ito ang sumpa ng ilog. Dahil sa pagkalimot, dahil sa lihim, napunit ang pamilya natin. Ngayon, ikaw ang susi. Isa ka na ring tagapangalaga, at kailangan mong ayusin ang lahat ng nasira. Napahinto si Alona, luhay dumaloy. Mama, bakit? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Kinailangan naming protektahan ka, sagot ng ina. Ngunit ngayon, wala nang pagtatago. Mara, at ang lahat ng bata, sila'y naiwan sa ilalim ng ilog. Sila ang parte ng ating pamilya, at ikaw ang dapat magpasya kung paano ibabalik ang kanilang alaala at buhay. Napatingin si Alona kay Mara. Ang bata, ngayon ay kumikislat sa liwanag, hawak ang kamay niya, at nakangiti ng buong tapang. Mama, kaya mo ito. Panahon na para maging matapang. Umayo si Alona sa gitna ng ilog, hawak ang bote, nakatingin sa liwanag, sa mga bata, sa ina, at sa sumpa na matagal nang nagbabantay. Handa na ako, bulong niya, at sa sandaling iyon, inilagay niya ang bato sa bote. Ang tubig ay sumabog sa liwanag, lahat ng anino ng mga bata at alaala ay bumangon. Bumuo ng isang matibay na pulay, isang pinto sa nakaraan, kasalukuyan, at hinahara. Ang lahat ng nawawala ay bumalik. Ang lahat ng nakalimutan ay bumalik. At sa huling saglit, naramdaman ni Alona ang init ng pagmamahal, ng kapatawaran, at ng tunay na pamilya, isang pamilyang matagal nang nawala. Ngunit ngayon, sa ilalim ng liwanag ng ilog, ay muling nagtagpo. Ang ilog ay tahimik na muli. Ang pulseras ay kumislap ng banayad. Parang paalala, ang tapang at puso ni Alona ang nagligtas sa lahat. Ang Mara ay nakayakat sa kanya, at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang kumpleto na sila. Salamat, Mama, bulong ni Mara. Salamat sa lahat.
Napangiti si Alona, tumingin sa ilog, at ramdam ang kapayapaan na matagal niyang hinahana. Ngunit sa ilalim ng tubig, may maliit na anino na hindi pa lumilitaw, isang lihim pa rin na nakatago. At alam ni Alona, sa hinaharap, kailangan niyang maging handa para sa lahat ng susunod na hamon ng ilog.